Magandang araw sa ating lahat. Ako ang inyong guro sa Pilipino. Ako si Binibining Crisial. So bago tayo magsimula, ay maaari ba kayong tumayo para sa ating panalangin? Manalangin tayo. Panginoong Diyos, itinataas namin ang iyong pangalan. Pinapupulihan at pinasasalamatan ka namin sa lahat ng iyong mga ginawa at pagpapala. Salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob mo sa amin. At sa oras na ito na kami ay muling nandito. Gabayanin niyo po kami sa aming mga gawain. Bigyan mo po kami ng talino at lakas upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin. Buksan mo po ang aming isip at puso sa mga bagong kaalaman na aming matututunan. At nawa ay maging kagamit-gamit ang mga ito sa aming buhay at sa pagtulong sa aming kapwa. Ikaw po nawa ang maluwalhati sa lahat ng aming katagumpayan sa araw na ito. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon ay maaari na kayong umupo, pero bago iyan ay tingnan niyo muna ang inyong paligid kung mayroong mga basura. Pakiayos rin ang mga upuan. So meron akong alintuntunin o classroom rules. Ang paglakad-lakad habang ako ay nagtatalakay, makinig ng mabuti sa aralin at talakayan at huwag maingay. Respeto ang sagot o opinyon ng bawat isa. Kung sasagot o mayroong katanungan, itaas lamang ang kamay at maging magalang sa pagtanong at pagsagot. So, meron akong laro na check kung magugustuhan nyo. Ito ay tinatawag na bugtong tayo. So, magtaas lamang ng mga kamay kung meron kayong kasagutan. May bindi, walang hita, lumalakad mag-isa. Ang sagot ay sapatos. Kung kailan mo pinatay siya kapag humaba ang buhay? Ang sagot ay kandila. Nagtago si Pedro, nakalabas ang ulo. Ang sagot ay pako. May dalawang magkaibigan laging nag-uunahan. Ang sagot ay paa. Hindi tao, hindi hayop. Kung uminom ay salop-salop. Ang sagot ay banga. Salamat sa inyong kooperasyon. Ay balik-aral tayo. Meron ba kayong natutunan sa ating tinalakay noong nakaraang Yes araw? po, ma'am. Yes, Bibi. Maikling kwento. Tama. Ito ay maikling kwento. Talaga naman ay nakikinig kayo sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Inyong palakpakan ng inyong mga sarili. Ngayon ay bago ako magsimula sa ating talakayan ay meron akong layunin. Ito ay naipapaliwanag ang kahulugan at mga elemento ng nobela. Nabibigay ang katangian ng isang tauhan batay sa napakinggan o nabasang dialogo. Naiintindihan ba ang ating layunin sa araw na ito? Mabuti naman kung ganon. So bago iyan ay meron akong laro na gusto kong inyong sagutin. Maari bang magtaas lamang ng kamay kung sino ang gustong sasagot? Tinatawag itong rumble picture kung saan ay hulaan ninyo kung saan mga kalarawan. Handa na ba ang lahat? Ngayon ay sagutin na natin. Una, tama. Ito ay El Poderismo. Pangalawa, Binibini, ikaw ang sasagot. Mali. Ulit, Binibini, ikaw ulit. Mali. Sunod, ikaw Binibini. Tama. Ito ay Dekada 70. At ang huli, ikaw Ginoo. Tama. Ito ay Noleme Tangere. Maraming salamat sa inyong mga sagot. Meron ba kayong idea kung ano ang ating paksa sa araw na ito? Ito ay nobela o novel sa Ingles. So ano ibig sabihin ng nobela? Meron ba kayong idea o naiisip kung ano ang nobela? Wala ba? So ating tatalakayin kung ano nga ba ang nobela.
Ang nobela ay mas mahaba at mas detalyado kaysa sa maikling kwento. At may mga karakter, tagpuan at mga pangyayari na mas malalim at mas masalimuot. Mayroon itong 60,000, 200,000 na mga salita at 1,300 na mga pahina. Ang limang elemento ng nobela ito ay tauhan, tagpuan, banghay, pananaw at tema. Una na dito ang tauhan. So, ang tauhan ang mga karakter sa kwento. So, may iba't ibang uri. Ito ay protagonista. Ang protagonista ay ang pangunahing tauhan o bida. So, ang antagonista naman ay kalaban ng protagonista. Sa tauhang bilog, ang tauhan ay nagbabago sa takbo ng kwento. Tauhang lapad, ang tauhan hindi nagbabago. Ang mga tauhang sumusuporta sa pangunahing tauhan. So, ngayon naman ay ang tagpuan. Ang tagpuan, ang lugar at panahon kung saan magaganap ang kwento. Ang banghay naman, ang pagkasunod-sunod na mga pangyayari sa kwento. So, sa pananaw, ang pananaw nagkwento. So, sa pananaw, ito ay unang panauhan. Ang may akda ay bahagi ng kwento. Pangalawang panauhan, ang may akda ay nakikipag-usap sa mambabasa. Ang pangatlong panauhan, ang may akda ay isang tagamasid lamang. At ang huli ay ang tema, ang pangunahing paksa o mensahe ng kwento. Kanina ay meron akong larawan na ipinakita sa inyo, hindi ba? Ito ay ang mga nobela. Dalawang larawan na inyong nakita ay ang No Limit Tangere at El Poderismo na isinulat ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal noong taong 1891. Ang Dekada 17 na isinulat ni Lol Hati Bautista sa taong 1983. Ang akda na ito ay hango sa panahon ng martial law. Marami pa ang mga nobela na tiyak ko na magugustuhan ninyo. Subalit, magfo-focus tayo doon sa isang nobela. Ito ay ang Kuba ng Notre Dame na isinulat ni Victor Hugo. Ito ay isinasalin sa Pilipino na Lita A. Enrio. So, ang Kuba ng Notre Dame sa original na Frances ay Notre Dame de Paris. So, isang nobelang isinulat ni Victor Hugo at unang ilathala noong 1831. Ang nobelang ito ay itinuturing na isa sa mga pinakadakilang akda sa panitikang Pranses at nabibigay ng malaking kontribusyon sa mga kilalang pook at simbolo sa kasaysayan ng Pransya, partikular na ang Katedral ng Notre Dame sa Paris. So, si Victor Hugo ay isang katanyag na manunulat, makata at aktivistang Pranses. Ay sumulat ng Kuba ng Notre Dame upang bigyan ng pansin ang kahalagahan ang mga pagkasaysayang gusali at pati na rin ang mga isyong panlipunan sa kanyang panahon tulad ng kalupitan ng lipunan at hindi pakapantay-pantay. Ang nobelang ito ay naglalaman ng tema ng pag-ibig, kalupitan at pagnanasa na nakapaloob sa makulay ng buhay ng mga karakter. So, iyan ang makasaysayan ng Notre Dame. So, meron akong mga 3 katanungan na gusto kong inyong sagutin. Pero bago yan, ay meron akong video na inyong panoorin. Kilalang-kilala sa katedral si Quasimodo. Hinatulan siya ng mga tao na walang kapantay ang kapangitan. Idagdag pa na siya ay isang kuba. Ikinasasaya ng mga tao taon-taon sa Notre Dame ang pagdiriwang ng kahangalan. Ito ay pagpuposisyon sa isang tao na nahatulan nila
kukutsain at ipaparada siya sa mga piling lugar sa Paris. Taong 1482, ang kubang si Quasimodo ang napili bilang papa ng kahangalan ng Notre Dame. Napakaraming tao ang pumunta sa kasiyahang ito, kaya naman malaki ang panghihinayang ni Pierre Gringoire, isang makata at pilosopo, dahil hindi siya nagtagumpay na kunin ang atensyon ng mga tao dahil abala sila sa panonood ng parada ng kahangalan. Habang isinasagawa ang panunuya kay Quasimodo, dumating ang isang pari na si Claude Frollo, ang umampon kay Quasimodo, at ipinatigil ang kahangalang nangyayari. Pagkatapos, inutusan niyang bumalik sa Notre Dame ang kuba. Noong naghahanap ng mga kain si Gringoire, nasilayan niya ang kagandahan ni La Esmeralda, isang dalagang mananayaw. Nabighani siya rito, kaya naman nagpasya si Gringoire na sundan ng dalaga sa pag-uwi. Habang binabagtas ni La Esmeralda ang daan, naging gulat niya nang sinungguban siya ng dalawang lalaki na sina Quasimodo at Frollo. Agad naman niyang tinulungan ni Gringoire ang dalaga, subalit hindi niya nakaya ang lakas ni Quasimodo, kaya nawalan siya ng malay. Dagli namang nakatakas si Frollo. Dumating ang ilang alagad ng hari sa pangunguna ni Phoebus, ang kapitan ng mga tagapagtanggol ng kaharian. Nahuli nila si Quasimodo. Samantala, hating gabi na ng pagpasyahan ng pangkat ng mga pulubi at magnanakaw, nabitayan si Gringoire dahil sa pag-aakalang kasabot ito ni Quasimodo. Lumapit sila Esmeralda sa pinuno ng pangkat at nagmukaing huwag nang ituloy ang pagbitay. Handang magpakasal sila Esmeralda sa pinuno, mailigtas lamang ang buhay ni Gringoire sa kamatayan. Nang sumunod na araw, si Quasimodo ay nilitis at pinarusahan sa tapat ng palasyo sa pamamagitan ng paglalatigo sa kanyang katawan. Hindi matawaran ang tindi ng sakit sa bawat palong inilalaan sa kanyang katawan. Ang lahat ng iyon ay kagustuhan at ayon sa kautusan ni Frollo na kailanman ay hindi niya nagawang tutulan dahil sa utang na loob. Kasabay ng sakit ng katawan at matinding kirot na kanyang nararamdaman ay ang panghuhusga at panghahamak sa kanya ng mga taong naroroon. Nagmakaawa siya na bigyan siya ng tubig, subalit tila walang naririnig ang mga taong nakatingin sa kanya. Gusto lamang nila ay lapastangin at pagtawanan ang kanyang kahabag-habag na katayuan. Laking pasasalamat ni Quasimodo sapagkat tumating sila Esmeralda. Lumapit ang dalaga sa kanya na may hawak na isang basong tubig at pinainom siya nito. Lumipas ang ilang buwan habang sila Esmeralda ay sumasayaw sa tapat ng Notre Dame at pinagkakaguluhan ng maraming tao, napagawi ang mga mata ni Phoebus sa mapang-akit na kagandahan ng dalaga. Gayon din sila Esmeralda sa kanya. Sumigdo ang kanyang puso dahil inaanyayahan siya ng binata na magkita sila pagsapit ng gabi upang lubos na magkakilala. Lahat ng ito ay nakita ni Frollo, kaya naman nakaramdam siya ng matinding galit sa nasaksihan. Matindi ang pagnanasa niya kay La Esmeralda, kaya napagdesisyonan niyang talikuran ng Panginoon at pag-aralan ang itim na mahika. Nais niyang mabihag ang dalaga at itago sa kanyang selda sa Notre Dame. Sumapit na ang hating gabi, oras na upang magkita sina La Esmeralda at Phoebus. Sinundan at minatyaga ni Frollo ang dalawa. Habang masayang nag-uusap ang bagong magkakilala, ay biglang may nagpunday ng saksak kay Phoebus. Ngunit, mabilis ding naglaho ang may sala. Sa pagkakataon nito, hinuli ng mga alagad sila Esmeralda sa pag-aakalang siya ang may kagagawan sa pagpatay kay Phoebus. Pinahirapan ng dalaga sa paglilitis at sa pilitang pinaako ang kasalanang hindi naman niya tunay na ginawa. Siya ay nasistensyahang bitayin sa harap ng palasyo. Agad namang dinalaw ni Frollo sila Esmeralda sa piitan at ipinagtapat ang pag-ibig sa kanya. Tumanggi siya sa lahat ng inaalok ni Frollo. Iniharap nila Esmeralda sa maraming tao sa tapat ng Notre Dame upang kutsain bago siya bitayin.
Ilang sandali pa ay dumating si Quasimodo galing sa tuktok ng Notre Dame patungo kay La Esmeralda gamit ang tali upang iligtas ang babae. Hinila niya paitaas ang dalaga patungo sa katedral at tumatangis at isinigaw ang katagang santuario. Matagal na niyang pinagplanuhan kung paano itatakas si La Esmeralda sa naging kalagayan ng dalaga dahil napaibig na siya ng dalaga simula pa nung binigyan siya nito ng inumin. Pagkaman mahirap para kay La Esmeralda na titigan ang pagitnanyo ni Quasimodo, naging magkaibigan din ang dalawa. Lumusob sa katedral ang pangkat ng mga taong palaboy at magnanakaw na kinikilalang pamilya ni La Esmeralda. Naroon sila upang sagipin ang dalaga sapagkat narinig nila na nagbaba ng kautusan ang parlamento na paaalisin si La Esmeralda sa katedral. Samantala, inakala naman ni Quasimodo na papatayin ng mga lumusob si La Esmeralda kaya gumawa siya ng paraan upang muling iligtas ang dalaga. Sinamantala naman ni Polio ang kaguluhan upang makalapit kay La Esmeralda. Pinapili niya ang dalaga kung magpapakasal siya rito o itutuloy ang pagbitay sa kanya. Mas pinili ni La Esmeralda ang mabitay kaysa mahalin ang isang hangal na tulad ni Polio. Nang mapatid ni Quasimodo na nawawala si La Esmeralda, tinuntun niya ang tuktok ng tore at doon hinanap ang dalaga. Nang hina siya sa nakita dahil wala na itong buhay nang makita niya ang dalaga. Labis na galit ang naramdaman niya kay Polio na noon pa man ay batid niya na may matinding pagnanasa sa dalaga. Hindi malaman ni Quasimodo ang gagawin. Nang mamataan siya ni Polio, hinila niya ito at sa matinding galit na nadarama, inihulog niya ito mula sa tore. Pinatay niya ang paring kumupkop sa kanya. Habang nakatitig sa walang buhay na katawan ng minamahal na babae, napasigaw si Quasimodo. Walang ibang babae akong pinahal. Mula noon, hindi na muling nakita pa si Quasimodo. Maraming taon na ang nakalipas, natagpuan ng isang lalaki ang puntod ni La Esmeralda at hindi niya akalain ang nasaksihan. Ang kalansay ng isang uba ay nakayakap sa katawan ng isang babae. Ngayon ay napanood na ninyo ang video na aking pinapanood sa inyo. May aking katanungan. Una, bakit kinukutya ng mga tao ang kuba na si Quasimodo? Bakit sunod-sunuran si Quasimodo sa paring si Claude Frollo? Tatlong katanungan. Sa iyong palagay, ano ang naisip patid na may akda sa kanyang isinulat na nobela? Maraming salamat sa inyong mga sagot. Lahat ng sagot ninyo ay tama. So, meron akong pangkatang gawain. So, narito ang mechanics ng ating laro. So, hatiin ko kayo sa dalawang pangkat. Sa bawat pangkat ay buo ng linya at isang miyembro. So, ang pag-shoot ng bola sa basket, kung sino ang mas dalawang naunang miyembro, ang mauna makashoot ay isang sasagot sa katanungan. So, kapag ang sagot ay tama, makakuha sila ng 2 puntos. Pero kapag ang sagot naman ay mali, pwedeng steal ito ng kabilang grupo. At siyang sasagot sa katanungan. Kung parehong mali ang sagot ng 2 grupo ay hindi na ito pwedeng sagutan pa. Papakita na lamang ang tamang sagot na mapatuloy naman sa susunod na katanungan. So, ang grupo na unang makakasagot sa 3 katanungan ay siya ang panalo. Handa na ba ang lahat?
Maraming salamat sa inyong kooperasyon. Palakpakan ninyo ang inyong sarili sa pamagitan ng amazing clap. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Amazing! Una kong dalawang katanungan. So bakit mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa mga nobela sa araw-araw nating pamumuhay? Pangalawang katanungan, paano maiugnay ang mga tema ng akdang ito sa kasalukuyang mga isyu ng diskriminasyon at pagtatanggap sa ating komunidad? So paano natin magagamit ang aral mula sa kwento upang mas mapabuti ang ating pakikisalamuha sa iba? Ngayon ay naiintindihan na ninyo at nasagot ninyo ang mga katanungan. Alam ko at check kung handa na kayo para sa quiz at ang inyong cellphone. Hindi ba noong nakaraang araw ay sinabi kong kailangan yung upload? Ay buksan niyo ang quizzes at sagutin ang mga katanungan. Mas mahaba at mas delikado ang nobela kasi maikling kwento. Ang nobela ay wala mga tauhan. Ang maikling kwento ay maraming kabanata. Ang nobela ay isang uri ng tula. So, depende sa imo o sa imong answer. Ngayon ay natapos nyo na nasagot at lahat kayo ay perfect. Palakpakan ninyo ang inyong sarili. So sa takdang aralin ay meron akong ipapagawa sa inyo. Maraming salamat sa inyong kooperasyon ngayon araw. At muli, ako si Binibining Christian May, ang inyong guro sa Filipino.